Kamusta mga kaibigan ng kababalaghan? Handa na bang kayong sumama sa amin sa masalimuot na mundo ng misteryo at takot? Ngayon ay may handog kaming kwento na tiyak na magbibigay saya at gulat sa inyong mga puso. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging bahagi ng aming kwento. I-subscribe na ang aming channel, i-like ang video, at huwag kalimutan ang pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong kabanata ng kababalaghan. Tumungo na sa button na subscribe, mag-click sa like, at huwag mag-atubiling i-share sa inyong mga kaibigan. Naway samahan ninyo kami sa nakakatakot at kapanipaniwala nating paglalakbay sa kababalaghan. Salamat sa inyong suporta at muling kita-kita sa aming mga kwento. Sunny, si Hanzo ay isang mabait at maalalahaning binata na nakatira sa isang maliit na bayan sa probinsya. Isang araw, habang naglalakad siya pauwi mula sa kanyang trabaho, napansin niyang tila may nagbabantay sa kanyang likod. Sa una, iniisip ni Hanzo na baka isa lang itong malupit na pagod o kathang-isip lamang. Ngunit, araw-araw na bumabalik ang pangangambang iyon. Isang gabi, habang naglalakad siya papunta sa kanyang bahay, napagtanto niyang may mahinang boses na naglalakad din sa kanyang likuran. Inisip ni Hanzo na baka ito'y bunga ng kanyang pagod, ngunit sa pagtalima ng oras, unti-unti itong lumakas. Nagsimula siyang madama ang malamig na hininga sa kanyang leeg at ang malamig na haplos sa kanyang balat. Hindi siya makapagsalita o makagalaw, ngunit ang takot ay unti-unting bumabalot sa kanyang katawan. Nang may dumating na bahagya, nawala ang nararamdaman niya, iniisip na baka ito'y bunga lamang ng kanyang matinding pagod at stress. Sa mga sumunod na araw, bumalik ang pangyayari. Ang pagpapakita ng tila hindi nakikitang presensya, malamig na hininga, at nakakapanindig balahibong haplos. Sa isang madaling araw, nagising si Hanzo na tila ba may naririnig siyang malulupit na hagik. Kinabahan siya at agad na tiningnan ang paligid, ngunit wala naman siyang nakitang kakaiba. Nagsimula siyang mawala ng gana sa pagkain, at araw-araw na lang siyang nagigising ng masama ang pakiramdam. Nawawala ang kanyang ngiti, at tila ba laging parang may nagmamasid sa kanyang mula sa anino. Naging mababa na ang kanyang kumpiyansa at unti-unti siyang naging napakadalisay na katawan. Isang araw, habang naglalakad siya papunta sa trabaho, napansin niyang may lumulutang na anino sa kanyang likod. Hindi ito pangkaraniwan na anino, ito'y may mga matang tila ba nagmamasid at ngumingiti ng malupit. Hindi ito maipaliwanag ni Hanzo at nangangilabot siya. Muling naramdaman niya ang malamig na hininga at ang haplos na nagdudulot ng takot sa kanyang puso. Itinago niya ang pangyayari sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Iniisip niya na baka siya'y nababaliw lamang o baka ito'y resulta ng kanyang mga pagod. Ngunit, habang tumatagal, lumalala ang kanyang kalagayan. Hindi na siya mapakali, at palagi na lamang siyang nag-aalala. Natagpuan niya ang sarili na nag-iisa sa madilim na sulok ng kanyang kwarto, kinakatakutan ng anumang posibleng sasapitan. Sa kanyang pangangamba, nagdesisyon siyang kumonsulta sa isang manggagamot. Subalit, walang makitang kahit anong pisikal na dahilan sa kanyang nararamdaman. Ang tanging naisip na solusyon ng manggagamot ay magpatingin si Hanzo sa isang espesyalista sa paranormal na mga pangyayari. Nang magtagpo sila ng espesyalista, agad na napagtanto ng eksperto na mayroong nakakabit na espiritu kay Hanzo. Ipinakita sa kanya ang mga imahe ng anino na madalas niyang makita, at doon niya natuklasang may matindi itong galit at hinanakit. Sinabi ng espesyalista na ito'y isang kaluluwa na hindi makapagpahinga at tila ba nakatambay lamang sa mundo, naghahanap ng katarungan.
Ang mga pagsasanib na ito ay nagiging lalong malakas kapag ang tao ay puno ng hinanakit o galit. Naging klaro kay Hanzo na kailangan niyang malaman ang tunay na dahilan ng galit ng kaluluwa at kailangang baguhin ang nararamdaman nito. Subalit, ang pangako ni Hanzo sa espesyalista na tutulungan niya ang kaluluwa na makamtan ang katarungan ay magbubukas ng isang mas malupit na kwento at pangyayari sa kanyang buhay. Si Hanzo, nagpasyang sundan ng payo ng espesyalista. Sumubok siyang alamin ang tunay na kwento ng kaluluwa na sumasanib sa kanya. Sa pamamagitan ng isang ritual, napagtagumpayan niyang magsanib ang kanyang diwa sa kaluluwa at muling binuksan ang madilim na kaharian ng nakaraan. Isang gabi, sa kanyang panaginip, napadpad si Hanzo sa isang lugar na tila ba naglalaro ang dilim at liwanag. Nakita niya ang isang puok kung saan nagaganap ang isang masalimuot na pangyayari. Isang magandang babae ang kanyang nakita na tila ba nag-aalay ng dasal sa harap ng isang matandang puno. Sa madilim na sulok ng pangarap, lumitaw ang anino na madalas niyang makita. Ang kaluluwa ay nagsalaysay ng isang kwento ng pagkakamali at kamatayan. Siya ay isang dating kagawad ng bayan na nasangkot sa isang pang-aapi sa isang inosenteng babae. Binubuyo ito ng kasamahan niyang may masamang intensyon at sa hindi inaasahang pangyayari, namatay ang babae dahil sa sobrang takot. Ang kaluluwa ay nababalot ng pangungulila at pangungulit, at ito ang dahilan kung bakit siya sumasanib kay Hanzo. Ang babae, sa kanyang pagkamatay, ay nag-iwan ng sumpa na magpapahirap sa sinumang may sumpang iyon. Ang kasamahan ng dating kagawad na nag-udyok sa pang-aapi ay siyang nagdala ng sumpa sa kaluluwa ng inosenteng babae. Nais ng kaluluwa na magsanib kay Hanzo upang may parating ang kanyang paghingi ng tawad at maalis ang sumpa na bumabalot sa kanyang espiritu. Nakiusap ito kay Hanzo na tulungan siyang hanapin ang kasamahan na siyang nagdala ng sumpa. Hindi pa man natatapos ang pangarap, biglang naglaho ang lahat at nagising si Hanzo na puno ng pangamba at takot. Dahil sa pangarap na iyon, lalong tumindi ang pag-uugma ng kanyang diwa sa kaluluwa. Siya'y naging daan upang maramdaman ng kaluluwa ang kanyang mga emosyon at pangarap. Ngunit sa pag-usbong ng masusing pagsusuri ni Hanzo, natuklasan niyang ang kasamahan ng dating kagawad ay nabubuhay pa at naninirahan sa kabilang bayan. Nagtapos si Hanzo ng mga pananaliksik at nagsimula ng isang mapanganib na misyon upang hanapin ang taong may sumpa. Ipinagtapat niya ang kanyang misyon sa espesyalista at nagtungo sa kabilang bayan. Doon, natuklasan niyang ang kasamahan ng dating kagawad ay nagtago sa isang bahay na puno ng misteryo at dilim. Sa pagpasok ni Hanzo sa bahay, napansin niyang may mga anino ng mga nagdaang nangyari. Nakarinig siya ng mga hagik at iyak na bumabalot sa buong bahay. Habang inilalakbay niya ang mga madilim na kwarto, natagpuan niya ang babae sa kanyang panaginip, ang biktima ng pang-aapi. Ang kanyang kaluluwa ay nananatili sa loob ng bahay, naghihintay ng katarungan. Sa isang mala-horror na alyansa, sinubukan ni Hanzo na kausapin ang kasamahan ng dating kagawad. Ngunit ito ay nagtago sa mga anino at nagpapakita lamang ng mga aninong nakangiti. Nang makipagtuos si Hanzo sa kanyang misyon, napagtanto niyang ang kasamahan ay nagdala ng masamang puwersa na hindi kayang kontrolin. Nang muling magsanib ang kaluluwa ni Hanzo sa kaluluwa ng biktima, nagkaroon siya ng lakas upang labanan ang masamang puwersa ng kasamahan. Sumiklab ang laban sa loob ng bahay, puno ng kakaibang ingay at nakakatakot na sigaw. Habang ang laban ay patuloy na umiinit, napagtanto ni Hanzo na ang katarungan ay hindi lamang para sa biktima kundi pati na rin para sa kasamahan na nasanay sa kasamaan. Handa siyang itaya ang kanyang buhay
upang mabawi ang kapayapaan sa kaluluwa ng biktima at mailigtas ang kasamahan sa kanyang sariling dilim. Sa gitna ng madilim na bahay, sumiklab ang matinding kaguluhan. Ang pagsasanib na ito ay magbubukas ng pintuan patungo sa masalimuot na mundo ng kababalaghan at paghahanap ng katarungan. Sa pagpapatuloy ng laban sa loob ng madilim na bahay, ang lakas ni Hanzo ay unti-unting naglalaho. Nakakita siya ng mga anino na tila ba naglalakad patungo sa kanila. Ang kasamahan ng dating kagawad ay naglalabas ng malupit na tawa, at muling lumitaw ang malamig na hininga at haplos na nakakatakot. Tinulungan ng kaluluwa ni Hanzo ang biktima na bumangon mula sa kanyang naruroon. Ngunit, sa pagkakalapit sa kasamahan, biglang bumukas ang isang pinto sa itaas na palapag ng bahay. May malakas na hagik-hak na nagmula sa dilim, at naramdaman ni Hanzo ang pag-usbong ng isang masamang puwersa. Naglakbay sila sa pangalawang palapag na puno ng anino at katahimikan. Ang mga kwarto ay naglalabasan ng kakaibang presensya, at nararamdaman ni Hanzo ang init at lamig na naglalaban sa kanyang katawan. Nang makarating sila sa gitna ng palapag, natagpuan ni Hanzo ang isang lumang silid na puno ng mga litrato na tila ba nag-uusap at nagsasalita. Isang malakas na boses ang sumalubong sa kanila. Hanzo, nais mo bang malaman ang tunay na kwento ng aking kamatayan? Tinanong siya ng isang anino na tila ba lumitaw mula sa kanyang sariling retrato. Siya ay isang dating miyembro ng pamilya na may kaugnayan sa kaluluwa ng biktima. Ayon sa kanyang kwento, siya ay namatay sa pang-aapi ng kanyang sariling pamilya dahil sa inggit at galit. Ang kanyang espiritu ay napaghiwalay mula sa katawan, ngunit ang paghihirap ay nagpatuloy. Ang kasamahan ng dating kagawad ang nagdala sa kanya sa bahay na iyon at nagtago sa kanyang litrato upang mapanatili ang kanyang kaluluwa sa pagkakasikal. Nag-uumapo ang galit at paghihiganti sa boses ng anino, at nais niyang pagbayarin ang kanyang pamilya sa kanilang kasamaan. Sa pangako ni Hanzo na tutulong siya, nagdesisyon ang espiritu na magsanib na rin sa kanilang grupo. Isang masalimuot na ritual ang kanilang ginawa, naglalabas ng mga sigaw at dumadaloy na dilim sa silid. Ngunit, biglang naglaho ang kaluluwa ng kasamahan ng dating kagawad. Isa itong maamong ulap na nawala na parang bula. Isang malupit na hagik-hak ang bumalat sa silid, at ang masamang puwersa na bumabalot kay Hanzo ay unti-unting lumakas. Ang kwarto ay nag-iba ang anyo, at napuno ng masamang presensya. Nagtagumpay ang espiritu ng dating miyembro ng pamilya na ilabas ang sarili mula sa kadena ng galit, ngunit si Hanzo ay naiwan na naglalaban sa masamang puwersa na nanatili. Ang kasamahan ay nag-iiwan ng isang mensahe sa kanyang isipan, Hanzo, ipagpatuloy mo ang laban. Huwag kang susuko. Sa pagtakas ni Hanzo mula sa madilim na bahay, ang kanyang mga mata ay napuno ng takot at pangamba. Ang pangyayaring iyon ay nag-iiwan sa kanyang isipan ng malalim na pagdududa at kakaibang damdamin. Sinikap niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay, ngunit ang anino ng kasamahan ay nananatili sa kanyang alaala. Sa paglipas ng mga araw, nadama ni Hanzo na may iba't ibang emosyon na bumabalot sa kanyang pagkatao. Isang gabi, nang siya'y mag-isa sa kanyang silid, naririnig niya ang malamig na hininga at nakakatakot na hagik-hak. Ang anino ng kasamahan ay nananatili, nagpapakita na maaaring hindi pa tapos ang laban at maaaring kailanganin pa niyang harapin ang kanyang mga takot at pagsisisi. Dahil sa nakakatakot na karanasan ni Hanzo, nag-umpisa siyang mabuhay na parang nababalot ng anino ng takot. Maging sa sikmura ng gabi, nadarama niya ang malamig na hininga at naririnig ang hagik-hak na tila ba laging kasama niya. Mula sa mga punit-punit na silong ng dilim,
nagiging bahagi na siya ng mundong puno ng lihim at mga umuugong na boses. Isang araw, nang nagpa siya si Hanzo na maglakbay patungo sa lugar ng paglisan ng kasamahan ng dating kagawad, napagtanto niyang ang kanyang mundong kinagagalawan ay nagbukas na sa pinto ng kababalaghan. Nakakasindak na pumapasok siya sa isang lugar na puno ng mga laberinto at anino. Ang kanyang mga hakbang ay umiikot sa likod niya na tila ba may mga tagatangkilik ng dilim. Dumako si Hanzo sa isang kwarto na tila ba hinihintay siyang makarating. Ang silong ay puno ng kulay pula, at ang mga lumang litrato na tila ba bumubulong ng misteryo. Naipakita rito ang mga pagluha at pangungulila ng mga taong nasaktan, ngunit ang pinakatampok ay ang anino ng kasamahan ng dating kagawad na bumabalot sa isang kasaysayan ng galit at paghihiganti. Naglabasan ang mga anino mula sa litrato, naglakad palapit kay Hanzo na para bang nakikipaglaro sa kanya. Ang kanilang mga mata ay naglalabasan ng lihim na galit at pagdaramdam. Hindi malaman ni Hanzo kung dapat bang takbuhan o harapin ang mga ito. Sa pagtatagumpay ng kanyang diwa sa pakikipaglaban sa dilim, may mga bagong anino na dumako sa kanyang paligid. Ang mga ito ay mga anino ng mga pamilya ng mga naapi at pinatay. Nakakapanginig ng laman ng kanilang mga sigaw na pumapalibot kay Hanzo, na para bang humihingi ng hustisya. Nang biglang maglaho ang mga anino, natagpuan ni Hanzo ang sarili na kinukumbinsi na tumuloy sa kanilang misyon. Dahil sa kanyang pagtanggap sa hamon, ipinadala siya sa masalimuot na kagubatan na puno ng kakaibang huni at mga anino na nagtataglay ng malupit na pangangailangan. Dito, siya'y dumanas ng mga palakad, pagtatangkang pag-agaw sa kanyang diwa, at matinding takot sa kung ano ang nag-aabang sa kanyang hinaharap. Isang gabi, nang napadpad si Hanzo sa lugar na tila ba napakamimithing madlang masasama, natagpuan niya ang isang madilim na pinto na naglalabas ng mga kakaibang ingay. Tinapik niya ito, at nang magbukas, siya'y bumulusok sa isang lugar na puno ng mga espiritu na tila ba nag-aabang ng kanilang kapangyarihan. Nakatagpo siya ng isang lider ng espiritu, ang tanyag na tagapagmana ng dilim. Ipinakita nito sa kanya ang nakatagong puwersa ng dilim at nagbigay ng hamon. Ang kanilang misyon, balikan ang bahay ng dating kagawad at simulan ang ritual upang buksan ang daang patungo sa kanilang kamatayan. Nagising si Hanzo sa kanyang silid na puno ng takot at pangamba. Hindi alam kung tunay ba ang nangyari o isa itong masalimuot na panaginip. Subalit, mula sa pangyayaring iyon, dumating sa kanya ang malalim na pangunawa na hindi lahat ay nasa malinaw na lihim. Ang kanyang paglalakbay sa kababalaghan ay magpapatuloy, at ang takot at kaba ay magiging kaakibat niya sa bawat hakbang na kanyang tatahakin. Sa kanyang walang katapusang paglalakbay sa mundo ng kababalaghan, napagtanto ni Hanzo na ang mga espiritu at anino ay hindi lahat masasama. Minsan, nakakatagpo siya ng mga kaluluwang ligaya ang hanap, ngunit sa mga madilim na bahagi ng kanyang karanasan, laging nariyan ang pag-usbong ng mga anino na puno ng galit at kamatayan. Isang gabi, habang naglalakbay si Hanzo sa isang misteryosong gubat, napadpad siya sa isang bayang puno ng mga anino na tila ba nagluluksa at naghihintay ng katarungan. Nakilala niya si Elena, isang espiritong naghihintay sa pagdating ng kanyang nawawalang anak. Sa pagsasalaysay ni Elena, nalaman ni Hanzo ang kanyang masalimuot na paglalakbay patungo sa kamatayan. Ipinakita ni Elena kay Hanzo ang mga masidhing nararamdaman ng isang ina na noalay sa kanyang anak. Ang kanyang kwento ay puno ng luha, paghihirap, at pangungulila. Naantig ang damdamin ni Hanzo, at napagpasyahan niyang tumulong sa kaluluwang ito na hanapin ang kanyang anak na nawawala.
Sa gabing yun, nagsimula silang dalawa ang kanilang paglalakbay sa bayan ng mga anino. Nang matagpuan ni Hanzo ang isang lumang talaan ng kaluluwa, natuklasan niyang ang anak ni Elena ay nawawala rin sa malayong bahagi ng kababalaghan. Sa pagtungo sa naturang lugar, napagtanto ni Hanzo ang mga panganib na nag-aabang sa kanilang landas. Ang daan patungo sa kanilang paroroonan ay puno ng mga anino na may masamang hangarin. Dumating sila sa isang lugar na puno ng mga espiritu na nagtataglay ng masamang enerhiya. Nakakatakot ang kanilang itsura, tila ba nagtatangkang guluhin ang katahimikan ng mga nasasakupan nilang bayan. Nang may salaysay ni Hanzo ang kanyang misyon, nagbigay ang mga masamang espiritu ng babala. Isang matinding pagsubok ang kanilang kakaharapin, ngunit handang-handa si Hanzo na ipaglaban ang katarungan. Nang magsimula ang laban, naglakbay sila sa madilim na gubat na puno ng malupit na hangin at ulan ng dugo. Sa bawat galang ng espada at kada pag-ikot ng kanilang lakbayin, unti-unti nang lumiliwanag ang daan ni Hanzo patungo sa tagumpay. Napagtanto niyang ang kanyang pananampalataya sa katarungan at kabutihan ang magiging susi sa pagtatagumpay laban sa mga masamang puwersa. Habang patuloy na nilalakbay ni Hanzo at ni Elena ang masalimuot na gubat, nakakatagpo sila ng mga espiritong nagtatangkang makipag-usap sa kanilang gabi-gabi. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng mga lihim na naglalarawan ng buhay ng mga tao bago sila mapunta sa mundo ng kababalaghan. Sa paglipas ng mga araw, natuklasan ni Hanzo ang masalimuot na pangyayari na nag-ugma sa kanyang daan sa daang patungo sa anak ni Elena. Sa isang kakaibang gabing puno ng kamatayan at dilim, dumating sila sa lugar kung saan nakakatindig balahibo ang takot na bumabalot sa kanyang katawan. Habang sila ay patungo sa gitna ng madilim na gubat, napagtanto ni Hanzo na ang anak ni Elena ay hindi lang simpleng espiritu, kundi isa sa mga lider ng masamang puwersa. Ang muling pagtatagpo na ito ay nagtulak kay Hanzo sa mas malalim na kagubatan ng misteryo at pangamba na nag-aabang sa kanilang lahat. Sa paglalakbay ni Hanzo sa masalimuot na gubat, nadarama niya ang matindi at pabagso-bagsong takot. Kasama si Elena, naglakbay sila patungo sa gitna ng madilim na kagubatan, na puno ng mga anino at espiritong puno ng malupit na galit. Sa gitna ng kagubatan, napansin ni Hanzo ang tila nagliliyab na mga mata na nagmumula sa madilim na kagubatan. Nakakasindak ang kanilang presensya, tila ba naghihintay ng pagkakataon na lumabas at hirakan ang sinumang lumalapit sa kanilang teritoryo. Mula sa dilim, naririnig ang mga malulupit na hagikak na nagmumula sa mga kaluluwa na puno ng galit at hinanakit. Habang patuloy silang naglalakbay, napagtanto ni Hanzo na ang anak ni Elena ay hindi lang basta nawawalang espiritu. Siya ay nagtagumpay na magdamo ng kapangyarihan mula sa masamang lugar na kanyang tinutuluyan. Ang bunga ng pag-aambisyon na ito ay nagbukas ng pinto para sa mas malalim na kaharian ng dilim. Isang gabi, sa kakaibang palasyo na tila ba lumulutang sa gitna ng kagubatan, natagpuan nila ang anak ni Elena. Ang kanyang presensya ay puno ng kakaibang enerhiya, tila ba ang paligid ay bumabagsak sa bigat ng kanyang pag-iral. Kasabay ng kanyang paglapit, ang mga kaharian ng anino at dilim ay nagunahan sa pagpapakita ng kanilang kakayahan. Ang anak ni Elena, na ang pangalan ay Alaric, ay lumapit kay Hanzo nang may kaharian ng takot sa kanyang mga mata. Sinabi niya kay Hanzo na ang mga anino na siyang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan ay may gustong itulak ang kanilang masamang layunin sa totoong mundo. Ang kanilang plano ay ilipat ang malupit na dilim mula sa kagubatan patungo sa bayan ng mga buhay. Nadarama ni Hanzo ang malakas na agos ng takot at pangamba, ngunit sa kabila nito,
naroon ang pag-asa na maaaring baguhin ni Alaric ang kanyang tadhana. Ngunit, isang malakas na pagsiklab ng enerhiya ang naganap, nagbigay daan sa mga anino at espiritong masamang puwersa na magsanib at bumuo ng malupit na halimaw ng dilim. Nag-alsa ang hangin, nagliyab ang kanyang espada, at ang buong kagubatan ay tila sumakog sa init at dilim. Sa harap ng malakas na puwersa ng dilim, ang mga espiritong may mabubuting layunin ay naglakas loob na makipaglaban. Subalit, ang ganoong kasamahan ay isang hamon sa lahat ng kanilang tagumpay. Si Hanzo, kasama si Elena, ay nagsanib para labanan ang masamang puwersa. Sa gitna ng madilim na gubat, ang laban ay sumiklab na parang apoy. Ang kanilang mga kaharian ng dilim ay naglalaban para sa kapangyarihan, habang ang mga anino ay nag-aalay ng buhay para sa katarungan. Sa pagtatagumpay ng dilim, ang buong gubat ay nagbigay taas ng isang nakakatakot na hiyaw. Ang hangin ay nagliparan ngayon ng malambot, at ang mga mata ng mga anino ay nagsilbing ilaw sa paligid. Sa pangunguna ni Hanzo, ang mga espiritu ng kabutihan ay nagsilbing gabay patungo sa pagpapabe ng masamang puwersa. Sa pagtatapos ng laban, si Alaric ay bumagsak sa lupa, parang nagiging normal na tao na puno ng panghihinayang. Sa kanyang pagbangon, narinig ni Hanzo ang totoong saloobin ni Alaric, ang pag-amin ng kanyang pagkakamali at ang pangako na itatama niya ang kanyang mga gawain. Subalit, sa likod ng tagumpay ay may malupit na pangungulila at lungkot. Ang gubat ay tila nag-aalok ng huling pagpupugay sa mga nasaktan at naiwang anino. Si Elena, nagpasalamat kay Hanzo sa kanyang tulong, ngunit ang pag-alis niya ay nagdulot ng malalim na lungkot sa kanyang puso. Ang mga espiritu ng gubat ay nagbigay sa kanilang pangako na babantayan ang bayan laban sa mga puwersa ng dilim. Si Alaric, dala ang bigat ng kanyang nagdaang mga gawain, nagtungo sa malayong lugar upang baguhin ang kanyang sariling kapalaran. Si Hanzo, natanim ang mga pag-asa at pangarap ng mga anino sa kanyang puso, nagpatuloy sa kanyang paglalakbay sa kababalaghan, bitbit ang pangako ng pagbabago. Sa paglisan ni Hanzo mula sa gubat ng dilim, nararamdaman niya ang epekto ng kanyang nakaraang laban sa kanyang kaluluwa. Ang pangyayaring iyon ay nag-iiwan ng malalim na bakas at pangungulila. Ang daan na tinahak niya ay puno ng katahimikan at lungkot, tila ba kaharian ng mga anino at espiritu na nagluluksa sa nangyaring digmaan. Habang naglalakbay si Hanzo, napadpad siya sa isang bayan na puno ng matinding dilim. Ang mga bahay ay tila ba nagsisilbing libingan ng mga pangarap at mga espiritong hindi mapakali. Napagtanto niya na ang dilim na bumabalot sa lugar na iyon ay iba sa karaniwang takot. Ito ay isang bagay na mas malalim at hindi kayang itago ng gabi. Nang pumasok si Hanzo sa isang lumang tindahan, napagtanto niyang ang mga tagpo ng masamang puwersa ay nagaganap sa bayang iyon. Ang mga espiritong ligaya ang nawawala at tila ba nagiging alipin ng mga anino na puno ng galit at hinanakit. Ang buong bayan ay nababalot ng misteryo at mga anino na tila ba nag-aalay ng kanilang sariling diwa para sa masamang hangarin. Sa paglalakbay ni Hanzo sa kanyang mga pangarap, natuklasan niyang ang dahilan ng pag-iral ng dilim ay may kinalaman sa isang sinauna at nakakatakot na ritual. Ang ritual na ito ay nagdudulot ng pagtataksil ng mga espiritu at nagbubukas ng pintuan patungo sa malupit na puwersa ng dilim. Ang nakakatakot na bahagi nito, na ang ritual ay muling nagiging aktibo at nagpapakita ng kanyang bisa paglaon ng panahon. Napagtanto ni Hanzo na ang pagtapos sa malupit na ritual ay nagiging pangunahing layunin niya. Ito ay ang tanging paraan upang mailigtas ang bayan mula sa pusod ng dilim.
Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga natirang espiritu ng kabutihan sa bayan, nagsimula silang magplano kung paano muling maipapatumba ang puwersa ng kadiliman. Sa gitna ng kanilang paghahanda, dumating sa bayan ang isang manggagamot na may pangalan na Serafina. Ayon sa kanyang mga salaysay, siya ay isang eksperto sa makabagong alituntunin ng mga anino at espiritu. Ngunit, mula sa kanyang mga mata, kitang-kita ang bigat ng kanyang mga karanasan sa paglaban sa masamang puwersa. Naglakbay sila, pinapatunayan ang kahusayan ni Serafina sa mga ritual at kapangyarihan ng mga espiritu. Kasabay nito, napagtanto ni Hanzo na ang kasamahan ng manggagamot ay nagtatago ng sariling lihim. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa dilim, tila ba may mga nakikita siyang iba kaysa sa karaniwang tao. Sa paglapit sa oras ng ritual, ang bayan ay napuno ng tensyon at pangamba. Dumalo ang mga espiritu ng mga nasawi sa digmaan at ang mga naiwang ligaya upang tumulong sa kanilang laban. Isang malakas na kidlat ang bumagsak mula sa kalangitan, nagdudulot ng pangamba at takot. Ang ritual ay nagsimula. Sa kanyang paglakbay sa gitna ng ritual, napagtanto ni Hanzo na ang bawat sandali ay tila nagiging oras ng pangungulila at pangangamba. Ang kanyang espiritu ay nasasakupan ng matinding takot at pangungulila. Subalit ang kanyang determinasyon at pag-asa ay bumabalot sa kanyang puso. Habang ang ritual ay patuloy na nagaganap, unti-unti nang bumubuti ang sitwasyon. Ang mga espiritu ng mga ligaya ay nagiging mas malakas at mas naniniwala sa kanilang sariling kapangyarihan. Si Serafina, bagamat may sariling lihim, ay nag-aalok ng tulong at bilang tagapagdala ng ritual, nagiging bukas siya sa mga katanungan at pagtuturo sa mga espiritu. Sa paglipas ng oras, natuntun nila ang sentro ng ritual, ang lugar kung saan ang dilim ay nagmumula at naglalabas ng malakas na puwersa. Dito, nakatagpo sila ng isang malaking itim na bola ng kakaibang enerhiya. Isang pagpupugay sa kadiliman na tila ba may sariling buhay. Sa pagsasanib ng kanilang mga kapangyarihan, nagsimulang mawala ang kakaibang enerhiya. Ang ritual ay umuusad patungo sa pagtatagumpay. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, napagtanto ni Hanzo na may isang pangungulila at luha ang bumabalot sa ritual. Sa pangyayaring ito, isang espiritu ng pag-ibig at hinanakit ang nagbigay ng sariling buhay para sa tagumpay ng bayan. Ang pag-aalay ng espiritu ay nagdulot ng pangungulila at lungkot sa buong bayan. Subalit, ito rin ang naging sagot sa kanilang dasal at pagnanais na maibalik ang kaharian ng ligaya sa bayan. Ang ritual ay nagtapos, at ang dilim ay tila ba unti-unting umaatres. Ngunit, sa gitna ng tagumpay, may nakakapansing kakaibang sensasyon si Hanzo. Ang ritual ay nagbukas ng isang portal patungo sa ibang dimensyon, nagpapahayag na ang laban ay hindi pa tapos. Ang bayan ay nabiyayaan ng kapayapaan, subalit may bagong hamon at paglalakbay na nag-aabang para kay Hanzo. Sa nagtagumpay na ritual, ang bayan ay binigyan ng panibagong simula. Ngunit, ang paglisan ni Hanzo patungo sa ibang dimensyon ay nag-iwan ng pangungulila at pangungulila. Sinubukan niyang magtagumpay sa isang landas patungo sa kababalaghan at tagumpay sa kabila ng takot at dilim. Si Serafina, na may sariling lihim na ibinuking pagkatapos ng ritual, ay nanatili sa bayan upang tulungan ang mga espiritu na bumangon mula sa nangyaring digmaan. Ang ritual ay nagdulot ng pag-asa at kapayapaan sa buong lugar, ngunit hindi rin nalilimutan ang mga nagbuwis ng buhay para sa tagumpay. Ang mga espiritu ng mga ligaya, sa tulong ni Serafina, ay nagtatag ng isang komunidad na naglalayong palakihin ang kanilang kapayapaan at katuwaan.
Ang bayan ay naging lugar ng mga alaala, na naglalaman ng mga pagnanasa para sa magandang kinabukasan. Sa kabila ng lahat ng ito, si Hanzo ay bumalik sa bayan ng may isang misyon. Ang kanyang landas ay tila walang katapusan, at bagamat nararamdaman niya ang pangungulila, ang tapang at pag-asa ng kanyang puso ay nagbibigay buhay sa kanyang paglalakbay. Hindi sumuko si Hanzo sa kanyang paghahanap ng kahulugan at layunin sa kababalaghan. Ang pag-asa ng mga espiritu at ang tagumpay ng bayan ay nagbigay inspirasyon sa kanya. Bawat hakbang na kanyang tinatahak ay nagdadala ng kakaibang mga pagkakataon, at bawat kwento na kanyang naririnig ay nagbibigay buhay sa mga kamalian ng nakaraan. Sa pagtahak ni Hanzo sa mga landas ng kababalaghan, natutunan niyang tanggapin ang kanyang mga takot at pangungulila. Ang bawat pagkabigo ay nagiging aral, at ang bawat tagumpay ay nagbibigay inspirasyon. Sa kanyang paglalakbay, nagiging bukas siya sa mga hindi inaasahan na mga pangyayari, na nagdadala ng mga bagong pagkakataon at pag-asa. Habang ang bayan ay patuloy sa pag-unlad at pagpapabuti, si Hanzo ay nagiging bahagi ng kasaysayan ng kababalaghan. Ang kanyang kwento ay nagiging inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng manglalakbay, naglalaman ng aral at pag-asa para sa mga naghahanap ng kahulugan sa masalimuot na gubat ng kababalaghan. Salamat sa inyong panunood. Please subscribe, like and share para sa mas marami pang kwento ng katatakutan dito sa Kwento ng Kaba.